Hello mga boss, welcome back again sa aking channel. Sa video na ito mga boss, ituturo ko po sa inyo kung paano gagawin ang Y lateral. Dito ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-calculate at ipakita ko rin sa inyo ang formula na ating gagamitin. Huwag kayong mag-alala mga boss, ituturo ko sa inyo step by step kung paano siya i-calculate at ipakita ko rin sa inyo kung paano siya i-marking hanggang sa pag-pit up. So sa mga kabakal ko dyan na naghahanap ng idea kung paano ito gawin, itong pipe lateral, lalong lalo na sa mga baguhan na fabricator, watch nyo lang ang video na ito hanggang dulo at siguradong meron kayong makukuhang aral sa video na ito. So mga boss, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutan i-subscribe at i-like, i-share nyo na rin sa iba para makatulong. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong videos na i-upload. So mga boss, start na tayo. So ito na mga boss, papakita ko sa inyo yung formula na ating gagamitin para sa paggawa ng lateral Y. So ito yung formula natin mga boss. Yan. Yan, sundan lang natin yung formula na yan at siguradong makukuha natin yung tamang measurement at ang tamang pagcutting. So yan, yung H na yan, yan ang header natin, yung half UD, outside diameter. At ito namang C, yun yung ating center of line degree. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung center of line degree. At yung branch naman natin, ito yung branch natin, ito yung ating header. Yan. Ang kukuhanin natin yan yung half ID niya. So, ang L naman, yun yung ating lateral Y na 45 degree. Yan. Naka 45 degree siya. So yan yung ating formula. So yan, sundin lang natin yung formula na yan. So ang example natin mga boss, 4 inch na pipe, yung outside diameter niya is 114 mm, yung half OD naman niya is 57. So ang inside diameter naman niya is 102 mm, yung half ID niya is 51. So ito na yung mga boss, yung sinulat ko na mga numbers dyan, ni-transfer ko na dito. Yan, yung ating half ID, yung 57 natin sa ating header, half OD yan. So yan, 57 minus square root of 57 squared. So minus, mayroong minus yan. Sign of letter C, ano yung ating sign of letter C? Yung ating center of line degree. So 30 degree. So close parenthesis, open parenthesis, multiply mo sa 51 yung half ID ng ating branch. So squared, double close parenthesis, so divide sign of 45 yung ating L, yung ating lateral degree, yan, plus 51 yung ID ng ating branch, open parenthesis, 1 minus cosine 30 degree yung ating line of center of line degree, tapos double close parenthesis, divide sa tan of 45 yung ating lateral. So mga boss, i-explain ko muna sa inyo kung ano itong 30 degree. Yung whole circle natin mga boss, simula rito dyan ay 360 degree. So yung pipe natin na outside diameter sa 4 inch ay hinati natin sa 12 division. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. So 12 division siya mga boss. Para makuha natin yung center line degree, yung 360 degree, i-divide natin sa 12 division. Ang resulta is 30 degree. So bawat distansya niya simula sa 0, bawat distansya niya is 30 degree. So ang kasunod niya is 30 degree plus 30 degree is 60 degree. Yan. And 60 degree plus 30 degree is 90. Yan, bawat division niya is 30 degree hanggang 180 degree. Hanggang 360 yan mga boss. Para makuha naman natin yung mga distansya ng bawat linya niya mga boss. Yung outside diameter nito ng ating pipe na 4 inch ay i-multiply lang natin siya sa pi. Yung constant ng pi is 3.1416. So ang kinalalabasan niya, ang resulta niya is 358.14. Yun yung ating kabuuang circle ng ating pipe. Yun yung ating circumference. So yung circumference natin, i-divide naman natin yun sa 12 division para makuha natin yung distance. So ang resulta niya is 29.84. So round out na natin yan ng 30 mm. So bawat linya niya dito, yan, sa 12 division is 30 mm. So dito naman mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-calculate. Yan, simula sa 30 degree hanggang 180 degree. Yan, papakita ko sa inyo yung pagka-calculate niya. So calculate natin mga bossing. Open parenthesis 57 yan yung ating header half OD minus square root of 57 squared, balik lang natin yung ating header half OD minus open parenthesis sine of 30 close parenthesis times 51 yung ating half ID ng ating branch. So close parenthesis is squared, so double close parenthesis divide sine of 45 yung ating lateral. So close parenthesis plus 51, so close parenthesis, open parenthesis, so 1 minus cos of 30 yung ating center line degree, close parenthesis, double close parenthesis divide tan of our lateral 45, so close parenthesis equals. So yan yung ating answer sa 30 degree, 15.34. So yan na yung ating answer sa 30 degree natin mga boss, 15.34. So ang susunod naman natin yung ating 60 degree. So sa pagko-compute nyo bossing, yung 30 degree palitan nyo lang ng 60 degree yan. Yan. Yung sine 30 at saka yung 1 cosine 30. 1 minus cosine 30. Yan. Palitan nyo lang ng 60 yan. Hanggang sa 90, hanggang sa 180. Palitan nyo lang yan para hindi na kayo pabalik-balik na magsulat ng ganyan. Kasi mahaba kasi yan. Para mas madali, palitan nyo na lang yan ng 60. So papakita ko sa inyo kung paano. Yan ang mga bossing, yan yung ating kinumpute kanina. So yung 30 na yan, papalitan lang natin ng 60. At saka itong isa, dalawa kasi yan, itong sine 30 at saka itong cosine 30. So delete lang natin yan. So delete lang natin, palitan lang natin ng 60 yan.
60. Yan. 60. 60. So, ang answer niya sa 60 degree is 55.15. Yun na yung ating answer sa 60 degree mga boss. 55.15. So, ganyan lang mga boss. Palitan nyo lang yung 30. Kung sa 90 naman, palitan nyo lang yan. Palitan nyo ito. Gaya ng pinakita ko dati sa kung paano ko kinumpute ang pipe dummy support. So, magkaparehas lang sila. Pinalitan lang yung dito sa cosine at saka sa sine. Pagdating naman dito sa ating pipe mga bossing, yung pagmamarking natin, kailangan markingan muna natin yung kung alin yung pinakamahaba na marking. Itong sa 120 degree, ito yung pinakamahaba niya, 106.15. So simula rito hanggang dito, yan, mamarkingan na natin yan ng 106.15 para dito tayo magsimula ng ating marking. Simula rito hanggang dyan, simula rito hanggang doon. So sa pagmamarking natin, magsimula yung top natin 0. So ang kasunod ng 0 is 30 degree. Simula rito hanggang dito ay magsukat tayo ng 15.34. Yan yung sa ating 30 degree. Dito naman ang kasunod ay ang 60 degree. Simula rito hanggang dito is 55.15. So sundan lang natin yan. So sa 90 naman 95. Simula rito hanggang dito 95. So sa ating 120, which is ito yung pinakamahaba natin, hanggang dito dulo yan kasi 106.15 yan. So sa ating 150 is 103. Dito ang ating 180 degree, ang pinaka bottom natin is 102. So yan na yung pinaka marking natin at pwede na natin yang i-connect lahat. Kung saan yung ating mga marking, i-connect lang natin lahat yan. So ipapakita ko rin sa inyo yung actual marking kung paano yung gawin. Marking mga boss, minarkingan ko na siya yung distance natin na bawat distance ng ating linya is 30 mm. So 12 division yan. So paikot yan. So simula rito, ito yung pinaka zero natin, bali 360 degree. So simula tayo sa 0, ito yung 30 natin, yan, 60, 90, ito yung ating 120, 150, at saka yung opposite ng ating 0 is 180, pinaka bottom. Saka balik naman tayo sa 150, sa 120, 90, 60, 30 hanggang balik tayo sa 0. So ganyan lang mga boss ang pagmarking natin. So bago tayo magmarking, kung alin yung pinakamahaba na measurement, yun ang ating kukuhanin. Halimbawa itong 120 degree, yan, ito yung pinakamahaba natin, 106.15. So simula rito hanggang dito, yan yung ating pinakamahabang measurement. So markingan na natin yan paikot para yan ang ating reference, dahil dito tayo magsimula sa 0. So dito tayo magsimulang magsukat dito sa marking na yan, 0 hanggang papunta doon, yan 0 hanggang papunta doon. So ito na yung marking ko mga bossing. So simula sa 0, yan, punta tayo sa 30 degree. Yung sukat ng 30 degree natin is 15.34. So 15, simula dito
Dito sa linya na ito hanggang dyan is 15 mm. So dito naman sa 60, yan sa 60, ang ating 60 natin is 55.15. so simula rito 0 hanggang dito 55.15 yan. So sa 90 naman natin is 95.61. Simula rito hanggang dito 95.61. So sa ating 120, which is ito yung pinakamahabang linya natin, dyan hanggang dito yan sa dulo. So sa ating 150 is 103.68. So simula rito hanggang dito sa linya na ito, sa marking na ito is 103.68 hanggang sa ating 180, 102. Yan, simula rito hanggang dito sa marking na ito is 102. Hanggang balik naman tayo sa 150, hanggang paikot yan hanggang sa balik tayo sa 0. So ganyan lang pag marking bossing. Tapos yung mga marking natin ng mga yan, i-connect natin na yan. Dapat ayusin natin yung pagmarka nya para maayos din yung pagcutting natin. So papakita ko sa inyo kung paano magmarking at i-connect natin yan, yung mga marking na yan. So yan nating mga marking busing na i-connect na natin at naiayos na natin yung marking nya. Dapat maganda yung pagka-marking nya kasi pag kinating na natin yan, susundin natin yung linya nya at kailangan hindi tayo lalagpas sa linya na ating ginawa para hindi mabawasan yung mga measurement nya. So yan, nalinyahan ko na siya at kailangan maayos yung pagkalinya para maganda yung pagka-pit up nya. So yan, ready for cutting na yan. Kakatingin na natin yan at ipapakita ko sa inyo kung ayos ang pagka-pit up nya. So kakatingin na natin yan. So ayan na siya mga boss, nakating ko na siya at okay na yung pagka-cutting nya. Yan. So kailangan lang natin na yung marka na ating minarka ay masundan natin at huwag tayong susobra. Kailangan tama-tama lang yung ano. Kung mayroon man siyang mga gap, kunti-kunti lang, mga 3mm, ayos na yon. Yan. So papakita ko naman sa inyo kung anong resulta niya sa pag-pit up. A few moments later. So ayan na siya mga boss, na-pit up ko na siya. So okay yung pagka-pit up nya. So fit na fit siya. Basta sundan nyo lang yung ano mga boss, yung formula na binigay ko sa inyo. At siguradong magagawa nyo ng tama yung mga ginagawa nyo. Yan. Okay ang pagka-pit up nya. Kung magkaroon man siya ng kakaunting gap, ayos na yon. So yan. So yun lang mga boss, at sana ay mayroon kayong natutunan sa video na ito at sana nasundan nyo ang mga explanation ko at naunawaan nyo ng mabuti. So ganyan lang kadali ang maggawa ng lateral Y. So ganun lang kadali mga boss ang paggawa ng pipe lateral Y. At saka dapat natin sundin yung formula at kung ano mang yung nakasulat doon, dapat sundin natin lahat yon para makuha natin yung accurate na measurement. So sana mga boss ay nagustuhan nyo ang aking video at sana naintindihan nyo mabuti yung aking mga paliwanag at sana mayroon kayong nakukuhang mga idea kung paano ito gawin. Mayroon man kayong mga katanungan about sa pag-calculate ng ating formula, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sisikapin kong sasagutin lahat yung mga comment yun sa abot ng aking makakaya. So ito lang muna ang masishare ko sa inyo ngayon mga boss, at abangan nyo lang ang aking mga susunod na videos at siguro din nyo lang na click nyo yung notification bell
para kung may mai-upload akong bago ay masusundan nyo kaagad. Marami pa akong mga videos na gagawin about sa fabrication. So kung interesado po kayong malaman, abangan nyo lang yung mga susunod ko na videos. So yun lang mga bossing. Thank you.